Magandang gabi po sa lahat ng nanonood ngayon. Before po tayo mag-start ng ating pag-worship sa Lord at pakikinig po ng Kanyang salita, mag-pray po muna tayo. Yes, so God, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord God. Lord, we just thank you, Lord God, for today, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, sa pagkakataon, Lord God, na mararanasan ka namin. Hindi man po kami magkakasama ngayon, alam namin, Panginoon, Lord, na kasama ka namin sa lahat, Panginoon, ng oras, Panginoon, Lord God. Lord, lumalapit po kami, nagpapakumbaba, nagsusumamo sa iyong harapan, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng nagagawa po namin laban po sa inyo. Sinasadya man o hindi, Lord, alaman po namin o hindi, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, Lord God. Wala po kaming kaya, Lord, kung hiwalay po kami sa iyo, Panginoon. And right now, Lord God, cleanse us, Lord Jesus, with your most precious blood, upang malaya ka, Panginoon, na makakilos sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Lord, marami pong salamat. Kung nasaan po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, cover us, Lord Jesus, with your most precious blood, Lord God, and let the millions, O God, of your warriors, angels, cover us, Lord God. And I pray, Panginoon, Lord God, anuman po, Panginoon, ng mga bagay na ginagawa ng dyablo, Panginoon, lahat ng mga sagabal na ginagawa ng kaaway, Panginoon, amin na pong sinisira, Panginoon, amin na pong winawasak sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, nagpapadala kami ng apoy na tutupok sa gawa ng demonyo, Lord God. But Lord, that all the curses of the devil, Lord, all the flaming arrows, O God, na binabato ng demonyo, Panginoon, Lord, reverse it into blessing sa buhay, Panginoon, ng iyong mga anak. Marami pong salamat. At Lord, sa lahat po ng iyong gagamitin ngayong araw na ito, Panginoon, anoint your people, Lord God. In Jesus' mighty name, our preacher, Lord God, the praise and worship team, Lord God. Lord, i-anoint mo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Lord, marami pong salamat, Panginoon, Lord God. Naniniwala kami, Lord God. Hiwa-hiwalay man po kami ngayon. Naniniwala kami, Panginoon, na walang imposible. Mararanasan ka namin, Panginoon. Kung nasan lugar kami ngayon, Panginoon, mararanasan ka namin, Panginoon. Dahil, Lord, you are limitless, Panginoon, Lord God. Lord, marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, bago po tayo mag-start at makinig ng salita ng Diyos, mag-praise and worship po muna tayo para sa Panginoon. Before you, Lord, and give you all
kantahan natin sa Lord. Kung nasa bahay po kayo, pwede po kayong sumayaw, ganun po. Sige po. Sige po, let's continue to worship the Lord. I will dwell in the secret place of the Most High. I will stay in the shadow of your wings.
refuge, my tower of strength. My hope is in you, secure I stand. You will deliver me, your truth will be my shield. Jesus, you cover me, in your love no fear prevails. You will deliver me, your truth will be my shield. Jesus, you cover me, in your love no fear prevails. I will dwell in the secret place of the Most High. Stay in the shadow of your wing. Oh Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you, secure I stand. You will deliver me, your truth will be my shield. Jesus, you cover me, in your love no fear prevails. You will deliver me, your truth will be my shield.
Bago tayo mag-proceed sa ating topic, manalangin muna tayo. Hallelujah, Lord Jesus Christ. So God, hallelujah, Panginoon. Tunay kang Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagbigay sa amin ng lahat ng bagay sa mundong ito, Lord God. Lord, samahan mo kami, Ama, sa gawin namin sa gabi ito, Lord God, Panginoon. At Lord, anoint mo, Lord, Panginoon, ang aming salita sa gabi ito, Lord God, and I pray. Anoint yung labi ko, yung heart ko, yung mind ko, Lord God, Panginoon. At buksan mo, Panginoon, naming may spiritual heart, spiritual mind, O God, Panginoon, upang ang salita, Panginoon, ay metalim sa aking mga puso at ito ay makita sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Then, ito yung ating topic natin ng sinasabing maturity. Maturity, yung tema ko is how to show spiritual maturity. Maturity is a full development of mind or advanced development, and spiritual maturity is a process that begins when a person accepts Jesus Christ as a Savior. He or she is born again of the Holy Spirit and that chooses to live in Christ. Yan na spiritual maturity. And isa rin ito, spiritual maturity is also a learning how to walk in obedience to God. It is making the choice to live by God's viewpoint. Ito yung pananaw ng ating Diyos, o kailangan naka-viewpoint tayo sa Lord sa pananaw ng ating Diyos o paniniwala natin sa Kanya, or rather than the human viewpoint. Then, dito makikita niyo kung bakit ang topic is how to show spiritual maturity. Dahil yung nakaraan, yung unang tema natin is, sa pinag-aralan natin is growing process towards maturity. Then yung pangalawa is how to spiritual maturity. And then ang pangatlo is the process of maturity. Then dito alam na natin kung paano maglago ng ating buhay, maturity din yung spiritual natin. Din nalaman din natin ang process simula pa nung maliit hanggang malaki na naging isang matured ng tao. Then, bago tayo mag-proceed dun sa natin, mga points, ito yung sabi kong yung kailangan matanggal natin sa buhay natin yung mga bagay na sinasabing immature or immaturity. You're not fully developed. Then, ibig sabihin yun yung mga narrow-minded. Yung narrow-minded is yung sinasabing makitid yung kaisipan, o yung stagnant, yung nakapokus lamang doon sa isang bagay o ano mga kanyang naisip, yun lang. Tapos yung yung mahinang pag-uunawa, yun is lagis na active o hindi siya malakas o matamlay lagi pati ang kanyang katawan. Then, nakapokus lang tayo sa mga salitang bahala na wala kong pakilam o kilang. Yun ang mga salita ng mga yung mga immaturiting tao. Then, kaya hindi siya nakakausad. Then, pag ikaw ikaw gusto mo maging matured, ito yung sabing full development of mind. Yung sinasabi natin broad-minded, yung malawak na yung kaisipan ng tao, nakakaunawa siya ng mayos, at tumatanggap na siya ng mga bagong mga ideas, mga bagong pamaraan sa buhay, mga magandang pananaw. Yun ang nakukuha niya ngayon dahil siya immature niya. Unti-unti na at hanggang sa kanyang spiritual na buhay, ito ay lumalago na siya dahil nasa maturity na siya. Then we are proceed to our first point. Sinasabi ito is a good influencer or a good example or good model. Kaya ito sinasabi ko, kung tayo ay nabubuhay sa spiritual na bagay, kailangan makita nito sa buhay ng bawat isa. The 1 Timothy 4:12, sabi ito, huwag mong bigyang daan na hamakin kanino man dahil sa inyong kabataan, sa halip pagsikapon mo maging huwaran ng mga sumasampalataya at kabanalan. Kasi sa panahon ngayon, di ba, kahit bata ka, pag ikaw matured ka na sa spiritual na buhay mo, kaya mo na itong gampanan ang pagka-maturity mo. Minsan may matanda rin na hindi rin pa matured. Pero mas maganda yung mga kabataan na ngayon na talagang yung tumatalas yung kaisipan. Pero ang sinasabi ito, pag ikaw maging isa kang good influencer o good example, nakita mo sa buhay mo itong isa doon yung pananalita. Yung maayos na pananalita, yung mga hindi ka nagsalita ng mga bagay na walang kabuluhan, yung mga salitang walang kabuluhan. Then yung buhay mo, yung buhay mo, yung lifestyle mo,
kung paano ipakita sa tao anong klaseng lifestyle meron ka. Kailangan maangayos, hindi ka sumasama doon sa mga likong gawain. Then yung pag-ibig. Diba, pag ikaw is Kristiyano, ikaw na ng palataya, you're a good model, kailangan makita mo yung pagmamahal. Yung pagmamahal at sinabi ng Lord, mahalin mo ang kapwa mo higit pa sa sarili mo. Yan. Yung isa, yung pananampalataya. Kailangan natin, meron tayong pananampalataya, yung matatag na pagtiwala sa Diyos. Tapos yung ginagawa nating kalooban ng Lord. This isa doon yung kabanalan. Makita mo yung kabanalan, yung namumuhay tayo nakasama ang Diyos, mamumuhay tayo na may takot sa Diyos. Doon na makita mo yung pinsabing good influence. Influencer na tao sa good example. Dahil sabi ito sa Tito chapter 2 verse 7, sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa inyong pagtuturo at huwag itong ariing bero. Kasi mahirap yan, kasi ikaw ang good influence, kailang ka lang ang sasabihin mo lang ay talang katotohanan. Yung katotohanan makita mo talaga sa buhay mo, ikaw talaga isang namumuhay sa spiritual. Ayun. Then yung sa pangalawang points is about perseverance. Ibig sabihin na perseverance is sticking to a purpose or an aim o yung layunin ng isang tao. Yung pagtsatsaga, yung kailangang may effort ka na matapos mo lahat. Sabi dito dyan, James chapter 1 verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pero ito sa English is mas maganda. Sabi nito, perseverance must finish its work so that you may mature and complete, not lacking anything. Ito inahalimbawa ko dito yung pag-aaral ng mga kabataan. Then kung may perseverance ka, may layunin ka sa buhay, mayroon kang gustong abutin, kailangan mo matapos yan. At hindi yung pabalik-balik yung sinasabing wala ka lang babalikan na anuman mga subject. Kailangan tuloy-tuloy yung perseverance. Ganon din sa trabaho. Kailangan mo, kung may trabaho ka, may company kang pinapasukan, kailangan ang trabaho mo itapusin mo kung hanggang kailan ang inyong kontrata. Sinasabi kailangan matapos mo yon. Doon nakikita yung isang taong matured. Sa mga trabaho, makikita mo taong matured on. Dahil unti-unti ka natututo, unti-unti ka nagkakaroon ng maluwag na kaisipan, at unti-unti ka nagkakaroon ng mga pananaw na maayos. Dahil sabi dito sa Hebreo 10:36, sabi niya, gawin ang kalooban ng Diyos at do the will of God. Sabi, you to persevere, yung pagtsatsaga, so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Yun ang sinasabi. Kaya kailangan mayroon kang perseverance para kung ano man ang ginawa mo, ano ang pinapagawa sa atin ng Lord. Sabi niya, tuloy-tuloy mo ginawa ang kalooban ng Lord. Mayroon tayong maasahan sa Panginoon, yung mga promises niya matatanggap natin, lalong-lalo ng ating salvation. Yeah. Then, pangatlong points ko is about do not conform the pattern of the world. Ito talang lagi natin naririnig to. Sabi ito sa Roma 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ito talagang isa dito. Pag ikaw talaga nasa maturity na, makikita mo dito yung mga na ikaw ay hiwalay na sa mundong ito. Kailangan nakagawa ka ng maayos, ginawa mo ang kalooban ng Lord. Lahat, ginagawa mo yung mga mabuting bagay. Then dito sabi sa Roma 12:9, maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pagkaibigin ang mabuti. Yun ang sinasabi dito. Kailangan lumayo na tayo doon sa mga bagay na walang kabuluhan. Yung mga masamang tingnan, alisin na natin sa buhay natin at mag-focus tayo doon sa mga mabuting gawain at tayo makatulong sa kapwa natin. Then sabi ito sa 1 Peter 1:14, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa.
ito talaga nung wala pa tayo sa Lord at wala pa tayo sa maturity stage, that ito yung talagang ang ating kaisipan ay talagang wala, diba? Wala lang. Kung ano yung nakikita natin, yung ating sinusunod, ginagawa natin. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan sundin, ang kanyang kalooban lamang ang sundin natin at huwag natin balik-balikan yung mga bagay na karaan na hindi naman dapat balikan. Kailangan alisin natin sa isipan natin. Dahil yun ang isa na sabing na pag binalikan mo yan, hindi ka pa nakakalaya doon sa immaturity system. Kaya nga sinasabi ito salita ng Lord, sabi na wag natin balikan yung mga dati nating ginagawa. Okay. Pang-apat is about accept the hard decision. Ito yung sinasabi natin na every time ang mga tao ay talagang nakakaranas ng mga problema. Minsan hindi kaya ng mga tao, lalong-lalo na wala sila sa Panginoon. Ito mga hard decision na ibinibigay sa ating Lord, kaya natin to. Kaya natin din sabi ng Lord, lahat ng ating ginagawa na ayon sa kalooban ng Lord, kasama natin siya. Dito sinabing decision and deciding, yung pagpapasya. Ang pagpasya yung mahirap, di ba? Tatanggapin mo ba o hindi yung mga hard decision na yan? Ibig sabihin nga dito, pag tinanggap yung hard decision, ibig sabihin may matatagang pananampalataya. Malalim ang pagsunod mo sa Diyos. Katulad dito ni Abraham. Sabi dito sa Genesis, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang inyong bayan, ang tahanan ng inyong ama, at ang mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Di ba ang hirap ng desisyon na yun? Mahirap pumili. Sabi nga, dito tapos, nakita natin ito, sumunod si Abraham sa utos ni Yahweh. Lilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taon. Hindi ba ang hirap? Dahil pupunta ka sa lugar na hindi mo alam. Pupunta ka sa lugar na hindi mo alam kung ano yung kahirapan doon. Pero tinanggap pa rin nila yung utos ni Yahweh. Kahit hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila doon. Tapos nakaranas pa sila na matinding hirap o matinding tagutom. Nakaranas sila doon. Kasi yung pagpapanggap nila na ginawa nila, sabi ni Abraham, sabihin mo lang magkapatid na lang tayo. Yung hindi matindi yun. Dahil nga, maligtas lang sila sa kamatayan. Di na pinakamasakit doon na sa kalooban ni Abraham, yung si Sarai ay magiging asawa ni Paraon. Diba? Ang hirap doon yung decision na yun. Kaya wala silang magawa dahil nga para lang sa kanilang kaligtasan. Pero may promise naman ang Lord sa kanila nga pinahawakan nila eh. Kaya sabi ng Lord, kung sino yung magpapala sa iyo ay pagpapalain ko. Kung sino nagsumumpa sa iyo ay susumpain ko. Yung mga salita na Lord niyon ay pinangahawakan nila Abraham. Kaya ganun din, ibig sa buhay natin dito, lahat tayo nakakahirap na mahirap na decision. Subalit pag ikaw tumingin sa Panginoon, hindi tayo mahirapan dahil nandiyan ang Lord tutulungan tayo sa lahat ng oras. At pangalawang sinasabing example ko doon sa pagsubok ni Abraham. Ito yung matinding pagsubok na talagang hirap desisyonan pero tinanggap pa rin ito ni Abraham. Sabi dito sa Genesis 22 verse 1 hanggang 2, sabi niya, pagkalipas ng panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta ka sa lupain ng Moriyo. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Diba? Kaisa-isang anak na ibinigay sa iyo ni Yahweh. Katapos gayon, kukunon din pala sa iyo. Ang tagal nila naghintay na magkaroon sila ng anak. Pero, ang ginawa ni Yahweh, iutosan kay Abraham na ihandog sa kanya yung kanyang anak. Pero hindi si Abraham nakatanggi. Dahil nga, sa utos ni Yahweh,
Dahil ngunit sa paghabang naglalakad sila, ang sabi ni Isaac, Ama, may panggatong na tayo, may apoy na tayo, pero nasaan yung ihahandog mo? Tapos ang sabi ni Abraham, si Yahweh ang magbibigay sa atin na yan. Kaya yung mga salita ng Lord, sa malita ng mga promises ng Lord, ay yun talaga pinangahawakan nila. Kaya tuloy-tuloy na ginawa ni Abraham ang utos ni Yahweh. Pero nung nakandona, nakahiga na si Isaac, sasaksakin na niya. May nagsabi na, Abraham, wag mo sasaksakin si Isaac, wag mo papatayin. Dahil naipakita mo na ang tunay mong pagsunod sa Diyos. Pinakita mo kahit gaano mo kamahal ang pinakamamahal mong anak, ay sinunod mo pa rin yung utos ni Yahweh. Kaya wag mo na patayin ang anak mo at binigyan sila ng kordirong ihahandog. Diba, doon kay buti ng Lord talaga, diba? Pag ikaw talaga may malalim ka ng pananampalataya, may malalim ka pagsunod, lahat ng bagay ay bibigay sa'yo ng Lord. There is a blessing, sabi nga, mga blessing ay binibigay. Then, itong last ko ito, hindi ko dapat ito sinulat eh. Kaya lang, nag-start pa lang sinabing maturity. Ito yung binigay talaga sa akin ng Lord na hindi niya tinatanggal sa isipan ko. Kaya, nung sinulat ko yung last, umiiyak talaga ako dito. Eh, bakit? Sabi ko, Lord, bakit? Di ba nakakaranas tayo ng hirap ngayon? Sabi ng Lord, kumapit lang kayo sa amin. Sa akin, hindi ko naman kayo pababayaan. At tulad din, di ba, ni Hope, ang hirap tanggapin yung desisyon na yun na nawala sa kanyang lahat. Yung mga anak niya, yung mga kayaman niya, nawala niya. Nahirap tanggapin yun, di ba? Sa isang ama. Tapos, sinuwok pa siya ng kanyang asawa. Sabi niya, ba't di mo sumpay na ng Diyos mo? Pero hindi siya nagkasala, hindi niya nagsabi kahit ano. Ang sinabi lang niya, pinunit niya kanyang damit, tapos luhod nagpatira pa at nagpuri sa Diyos. At ang sinabi lang niya, sa tiyan, hubad akong nanggaling sa tiyan ng aking ina, hubadin akong babalik sa alikabok. Si Yahweh nagbigay nito at si Yahweh nagkukuha ito. Kaya doon sa mga magitan na yun, ng mga hard decision, hindi sila nagkasala dahil nga tunay ang pagsunod nila sa Diyos kahit hirap na sila. Hindi sila nagbabaya, hindi sila nagpatalo doon sa kahirapan, doon sa mga pagsubok. Ganon din yung pinapakita sa atin ngayong panahon. Lahat na pagsubok, kailangan natin malampasan, mapagtagumpayan natin, dahil kasama natin ang Diyos. Ito yung pinakalas ko, yung conclusion ko is about, sabi nga dito, always continue walk in obedience of God and with choice to live by God's viewpoint. Kailangan natin lagi sa pananaw ng Lord. Lagi natin kasama ang Lord doon. Dahil kung lumayo tayo sa pananaw ng Lord, wala tayo magagawa, babalik tayo sa mali. Pero patuloy lang tayo sumunod sa kalooban ng Lord dahil lahat ng pagpapala ibibigay sa atin ng Lord. Yan lang.